Magandang araw po. Ako po si Tony ko, ang makakasama nyo ngayong araw na ito sa The Highlights. Yes, highlights talaga ang araw na ito dahil ang ating makakasama ay talaga namang tatatak sa puso ng maraming Pilipino. Dahil ngayong araw na ito, ang makakasama natin ang isang magiging bagong mukha, ulit po, bagong mukha sa Senado. Ang isang taong may malaking pangarap para sa ating bayan. Ang taong may totoong malasakit sa kapwa. Tawagin na natin mga ka-highlights. Let's give him a round of applause. Mr. Allen Capuyan. Magandang araw po, sir. Magandang araw. Buti naman po at pinaunlakan mo kami dito sa The Highlights. Nakakagutang din ito. Exactly. Sige, simulan po natin. Sino po si Mr. Allen Capuyan? Bilang ama, bilang government servant, bilang yung natural na tao lang, yung ordinaryong tao, para mas malaman nila kung sino talaga. Kasi alam ko po yan, at tapos sa Philippine Military Academy bilang isang opisyal ng Armed Forces. Pagkasimple ko po na tao, bilang ama ng tahanan, ay clear sa akin po ang aking pananagutan, hindi lamang sa aking anak, sa aking may bahay, kundi lalo na sa ating Panginoong may kapal. This is my accountability to God. At bilang isang opisyalis ng gobyerno, na nagservisyo ng more than 37 years, ay very-clear din sa akin na ako ay naglilingkod sa taong bayan na may pananagutan sa ating bayan, sa ating Diyos at sa mga mayan. So, ako ay tinatawag sa forces na trabahador. Dahil ako po ay handang-handa magtrabaho Monday to Sunday. At mula nung ako'y tiniente at hanggang ngayon, ako po ay natutulog sa opisina. At doon po, spend ng time para mas maibigay natin ng kumpletong serbisyo na pangangailangan ng taong bayan. So doon na talaga kayo nakatira sa opisina, Senator? Basically. Senator, okay na po ba, Senator? Para, di ba, ma-invite na natin yung pwede na rin. Di ba, Senator? Ayos. Na tayo yung bago kasi ang dami-dami ng tumatakbo palagi naman ganun at ganun pa rin. Wala namang pagbabago. At least kayo may bago ng na tatatakbo. Pero ano po yung nag-inspire sa inyo para tumakbo kayo yung point? Ang inspire sa akin para tumakbo sa Senado ay ang aking experience na nakikita ko araw-araw ang pangangailangan ng taong bayan. Ramdam ko ang puso at ang daming ng mga mamamayang Pilipino at ito yung nakikita ko na napaka-importanting komponen sa pamalakad natin bayan. Very well said. Pero ano, sa tingin niyo po, ano po yung nakikita niyo yung pinaka-malaking problema ng bansa natin? Ang pinaka-malaking problema natin ay gusto kong hiramin yung dalawang salita. Nung ako po ay naging Executive Director ng National Task Force LCA, ay yung salitang good governance. Kasi pag sinasabi mong good governance, ay nandoon yung component ng transparency, excellent performance, totoong paglilingkod sa bayan. Pero meron ba talagang transparency? Kasi yung mga, yung mga nakaraan, parang tumari lang silang transparency, hindi mo naman talaga nakikita. Yun nga ang kailangan natin ngayon dahil kailangan magkaroon ng tunay na ehemplo na makita ng mamayang Pilipino kung ano dapat ang ating maging ugali pag tayo naging public servant. Tama naman, Chris. At yun ang aabangan namin sa inyo, Senator. Basta naasahan nyo yan. Pero ano yung advantage nyo or yung para bilang yung pagtakbo ninyo, ano yung advantage nyo sa iba na tatakbo? Siguro ang aking advantage ay it's not about me, it's about the people. Kung ako ay naging teniente noong taong 1983, ay ramdam ko na ang taong bayan sa mga rural areas. At hanggang dumating ako sa panahon ito, ay puro taong bayan ang pinag-usapan. With the military ay nandun kami sa field. Ang aming mga gawain ay umiikot sa pamumuhay ng taong bayan. Kung ako ay naging napunta sa airport, umiikot ang buhay ko sa serbisyo sa mga pasahero. Kaya nga, noong unang buwan pa lang na ako na sa airport, ay nasolve namin ang tanimbala sa isang buwan lamang. At in less than 6 months, na-solve namin ang problema ng salisigan. Pati na rin so sa inyo pala talaga yun, hindi na kasi na-emphasize yung mga nagagawa ninyo. Siyempre dahil sa taas ng respeto namin sa pamahalaan,
yung marching order na ibinigay sa akin ay hindi ko siya tinignan sa haba ng panahon. Tinignan namin siya kung ano kaagad ang magawa. Katulad nung salisikan na nagnanakaw ng mga gamit ng mga pasahero, sinabihan ako ng aking manager na alin, dapat bago mag-December, na-solve na ito. Ang alam ko, October pa lang, na-solve na namin. Na problema sa salisikan, na-discover din namin ang operation ng salisikan sa Hong Kong at saka sa Malaysia. Kaya nakakuha tayo ng mga diamante na naisawa ulit sa Pilipinas. Grabe. Wala pa kayo, hindi pa kayo nagiging senator, ang dami nang nagawa noon pa. So ano pa yung aasahan namin sa inyo? I mean kasi ang daming mga tumatakbo na ang daming pangako pero after nilang umupo, parang nakakalimutan na nila. Una-una, hindi ako tumakbo dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Kaya nga po ako'y tumakbo kasi nakikita ko na mayroong gap. So yung gap na yan ay isang aking paninindigan pag ibinigay man sa akin ng pagkakataon na yan. Senator, ano po yung vision nyo na nakita niya para sa bansa? Una-una ay ramdam dapat ng bawat Pilipino mula sa syudad hanggang sa laylayan na sila ay tunay na katanggap ng tunay na serbisyo ng ating pamahalaan. At hibat yan ay pagiging responsibilidad bilang isang mamamayan. Hindi naman pwede na one way lang ang paglilingkod ang pinag-usapan. Pag-usapan din natin ang pananagutan ng bawat mamamayan. So hindi pwede na maging parasite ang taong bayan. Kailangan lahat maging productive member ng ating society. If ever na maging senator kayo, then sana maging senator kayo, hindi ba? Ano yung pinaka-importante na pwede nyong maipasa sa bill? Unang-una, I have to work on sa aking core competency. So ang pinakauna nito sa lahat ay yung ating tinatawag na pambansang seguridad na estratehiya, the National Security Strategy or NSS. Kailangan may kabit natin ang ating seguridad sa ating bayan sa pangkalahatang gawain. Hindi pwede yung ekonomiya, yung cybersecurity, yung climate change, lahat yan dapat ay may connection sa national security. Dapat lahat, hindi lang yung... At yan ay magagawa lamang kung meron kang tinatawag na strategic framework. Napaka-importante na palawakin natin ang pananaw sa paggawa natin ng mga pulisiya at batas. Kaya napansin natin, maraming batas o pulisiya, pero kulang sa implementasyon. Importante sa simula pa lang, ay meron talang tinatawag na complete stop work para makita na mula sa simula hanggang katapusan, may kasiguraduhan tayo na yung nilalabas natin ng mga batas o pulisiya ay magampanan o mangyayari. Totoo naman, yung implementation talaga usually hindi nagagawa. Puro lang batas, pero yung implementation hindi nagagawa. Okay, ang pangalawa naman na gusto kong pagtuunan ng pansin ay ang ating pulisiya at batas para sa mga basic sector. So ito ay mga manggagawa at mga farmers, lalo-lalo na sa mga indigenous peoples. Ang dami nating batas, pero yung operative law hindi sumusuporta sa mga batas na inilabas. So palaging may kulang at kadalasan parang ang batas lamang ay ginawa pero hindi na implement. At ang pangatlo, bilang Pilipino, napaka-importante sa atin na buhayin natin ang ating national identity. Kasi kung hindi natin nakikita ang ating mga sarili kung sino tayo at saan tayo nanggaling, hindi natin alam kung ano ating ating pupuntahan. At ang importante nito na sa buhay ng ating national identity ay magkaroon din tayong tinatawag na transformation sa ating core values. Kailangan bilang Pilipino, meron tayong core values. Hindi lamang yan pwede applicable sa mga nasa gobyerno, kundi bawat isang Pilipino alam niya na ito ang aking identity at ito ang pagsasabuhay ko bilang isang Pilipino. So yung tatlo po ang Ipapakatuloy po natin yung pag-uusap natin. Magka-commercial break lang po muna tayo. Dito pa rin sa Dahalan. Bakit ganon? Ha? Sorry po. Ano? Tinagalan kita? Lahat ginagawa ko, di ba? Lahat ng sakripisyong ginawa ko! Lahat ng sakripisyong ginagawa ko! Nakatagtapos ka lang! Ha? Hindi naman ako nagre-reklamo eh. Kahit anong klase trabaho pinapasok ko para makapagtapos ka lang. Ngayon magsabi ka sa akin ng totoo. Yung totoo ah! Yung totoo ah! Oh, sorry po. Hindi po ako eh. Nagtatrabaho po ako.
Sinabihan ba kita na magtrabaho ka? Ha? Di ba ang sinasabi ko lang sa'yo, yung makapag-aral ka, yung makapagtapos ka, di ba? Pero hindi, ginagago mo ako eh! Whatever, Mr. Araman, I don't really know what you're talking about. Why are you so being ballistic? What is this all about? Excuse me, I think we're done here. You may leave now, okay? At nagbabalik ang The Highlights! Okay, so nito. Balita ko, naging chairman kayo ng NCIP. Ano yung mga nagawa niyo noon dati? O ano yung mga ginagawa niyo during your term? Una-una, 2018, ako ay na-appoint na Presidential Advisor for Indigenous Peoples Concern. Then pagka 2019, ako ay, 2018 also, ako ay na-appoint na Executive Director ng National Task Force to End the Local Communist Action. Pero noong 2019, nakita ng ating Pangulo na importante sa NTPLCAC ang problema ng katutubo dahil ang kagawain ng mga komunista ay doon sa mga ancestral domain. So ako ay napili na chairperson ng NCIP. So sa loob ng 4 na taon na pamamahala ko sa NCIP, ay nireview ko ang total picture ng pangyayari sa ground at sa opisina. Ang kagandahan nito, as early as 2000, nagsimula na po ang aking advocacy sa katutubo. In fact, in 2010, or 8 years before my mandatory requirement, nag-decide ako na umalis sa military at paglilingkuran ang katutubo. Never in my wildest imagination na after so many years, ay mapunta ako sa NCIP na siya yung mandated agency na isigurado na ang karapatan ng katutubo ay ma-recognize, ma-respeto, maprotektahan at ma-promote. So, nung away na sa NCIP na, tinignan ko anong nangyari sa loob ng 22 years. Kasi 22 years ng NCIP, ano ba ang nangyari sa katutubo? Ang universe ng katutubo ay 1,500 nationwide at ang ancestral domain ay 1/3 of the Philippine territory. So, isa-isa kong i-review ang mga palisiya na ito at gumawa tayo ng series of framework covered by a mother framework na ang suma total ay mga katutubo ay magiging resilient. Ibig sabihin ng magiging resilient ay kaya niyang harapin anumang pagsubok na kanyang haharapin galing man sa gobyerno sa private sector. So, kailangan maging resilient siya. Pangalawa, siya ay dapat maging responsive. Ibig sabihin, kaya niya makipag-usap, makipag-agreement sa anumang ahensya o public or private sector. At siya dapat ay magiging relevant. Dapat makita ng katutubo ang kanyang value, ang kanyang importansya, hindi lamang yung paglingkuran siya, kundi makita niya, ito pa lang pwede niya maging contribution sa ating bayan. Dahil dyan, lalong nilaliman ko at nakita na dapat bawat sektor ng society may ganong pananaw. Kung ikaw ay farmers, ikaw ay agri-workers, industrial workers, fisher folks and others, dapat makita mo yung value mo. At yung value na yan na makita sa'yo, yun ang magbigay sa'yo ng lakas loob na dapat ko itong gawin dahil ito pala ang value ko sa ating bansang Pilipinas. Pero yun nga, bago mo nga makita yung value mo, ay dapat makita mo na ikaw ay relevant. Ibig sabihin, nakipag-partner ka sa government. Hindi ka parang nanonood lamang at naghihintay ng ayuda. At ikaw dapat din ay isang resilient. Ibig sabihin, may kapasidad kayo na kumilos bilang isang sektor. So yan ay pag ginawa ng ating bayan, ibig sabihin, ang pagkilos ng buong pamayanan ay pangkalahatan. Hindi tayo parang nag-aantay lamang anong gusto ng barangay captain, ano ang gusto ng mayor, city mayor, congressman, gobernador. Kung hindi, ang mamayan mismo ay naintindihan niya ang kanyang karapatan at pananagutan. Yun po ang sinimulan ko sa NCIP. At sa 4 na taon na yan,
nagkaroon tayo ng tinatawag na 11 building blocks, mga kategorya na para ito ay magsilbing guide na ito dapat ay mangyayari sa katutubo. So ang ginawa ko noon ay nakipag-usap kami sa more than 70 agencies. Ang tawag ko dyan ay National Collaborative Framework. Itinuro namin sa mga ahensya na ito dapat ang inyong maging giya. Kung Miss Universe, ito yung category para manalo. So ito ang giya, pag kayo ay makipag-usap sa katutubo, dapat maintindihan nyo itong 11 building blocks na to. At meron siyang aplikasyon, bawat ahensya, kasi iba-ibang ahensya. Hindi na pwedeng basta pumasok na lang doon. Hindi mo ito siya naintindihan. So ibig sabihin, it's a holistic approach. Kahit wala ang NCIP, ang ibang ahensya ay conscious na ito palang gampanan niya dahil ito ay makakatulong na mapalakas ang 11 building blocks. So na ako'y nasa NTPLCAC, in-apply ko yan na gawin din dapat sa lahat ng sektor. Paano ka magipag-deal sa mga farmers, mga informal sifters, urban poor, yung sa industrial workers, agricultural workers, and others. So, kung ang gobyerno ay tumingin ng ganyan, it's not about us, but it's about the people. Yes. Hindi yung gusto ng politiko para sa taong bayan, kundi ano ang gusto ng taong bayan para sila lahat ay maging epektibo. Yan ang nakita kong kakulangan sa ating bayan. Nung na-experience ko, hindi ko ito nakita nung una, pero nung ito ay na-experience ko na, it is even a multiplier. Hindi pwede na magsabi ang isang nasa gobyerno na, ito ang gagawin ko. Ito ang gagawin So natin. hindi mo na-experience talaga sila. Hindi mo na-experience, dapat may giya. Yes. Ang tamang word dyan is, hindi yung hindi, ito ang gagawin ko. Hindi, ito ang gagawin natin. It's all about us. It's all about the people. It's not about me. Kaya ang nangyari, bidabidahan ang dating mo ngayon. Ayun. Yun nga. Pero kung ikaw ay naglilingkod na it's all about you, pag may nangyari, dahil kayo, hindi kami. It's always the people. Wala kang i-claim na credit, wala kang pwedeng i-claim na ako yun. Kasi ang taong bayan ay inangat mo. Yun ang tinatawag na sabay-sabay tayong lumago. Yes. Bako yun na. Kasi mas madalas kong narinig na ang gagawin ko. Puro laging sila yung bida. Pero dapat, sila dapat ang bida, hindi ikaw. Hindi ba? Yun talagang inuuna Oo, yun. dahil nung pandemic lang, nung pumutok ang pandemic noong February, na-realize ko na kailangan ng taong bayan ng pag-asa. Yes. At that time, nag-pandemic, nakatira lang ako sa opisina. Kitang-kita ko paggabi, patay lahat na ilaw. Tapos pag ikot mo sa kalye, wala rin tao doon sa mga nakaabang sa kalsada. Pumunta ako sa isang syudad, hindi ko nasabihin anong syudad. Pumasok ko sa looban, yung mga barangay tanong wala rin. So iniisip ko, paano kaya ang situation sa probinsya? So noong July of 2020, nag-decide ako na ikutin ang 125 destinations, Kasagsagan talaga ng ano. 2 destinations a day, 65 days, Monday to Sunday, na tuloy-tuloy. Hindi kayo natutulungan. Gusto nyo lang talagang 3 to 4 hours ago. Kaya, gusto nyo lang talagang tumulong talaga sa kapwa. Pero kasagsagan talaga yan ng pandemic. Parang ako ayoko lumabas. Kasama na yung nasa doon, nung umikot po ako ay mga 8 vehicle kami. Kasama ko yung NCIP, kasama ko yung ibang ahensya dahil nakataon ako ang Executive Director sa NTPLCAC. Nirequire ko yung mga ibang ahensya na sumama. Okay. So ang nangyari, Kumilos tuloy sila, hindi ba? kumilo sila. So alis kami ng madaling araw para sa first destination. Then after lunch, movement to another destination. Then after dinner, kung saan kami matutulog para preparations sa next na plane. So na-complete ko yung 125 destinations in 65 days, Monday to Sunday. So yun ang nagbigay sa akin ng inspiration na napaka-importante talaga na maramdaman mo ang taong bayan. So noong taong 2021, 2022, at 2023, inikot ko ang lahat ng ancestral domain sa buong Pilipinas at ang masabi ko lang na lugar na hindi ko napuntahan ay ang Batanes at saka yung sa Bohol. So, Pero grabe yung ano nyo, yung effort nyo para lang maikot lahat yung mga tao. nakatulong na malaki ang technology, yung Zoom. Yes. Kasi habang umiikot ako, nagpa-function pa na as chairperson ng NCIP at executive director ng NTPLCAC. Kumikilos talaga kayo. I mean, kumikilos talaga kayo, hindi yung talagang nakaupo lang, nakuha nyo yung slot nyo or something na kayo yung chairman, upo na lang kayo kasi pandemic. Pero kayo talaga, kumilos talaga kayo. Talagang- Inisip nyo talaga yung anong kailangan ng mga tao na nasasakupan nito. Kasi
pag doon ka sa isang lugar, lalo na sa laylayan, sa liblib ng mga lugar na hindi pinuntahan ng gobyerno, pag nakita mo ang mukha ng mga tao, lalo na yung mga katutubo na nagkaroon ng pag-asa, napakasarap ng pakiramdam. Iba yun eh. Iba siya, hindi siya mabayaran kahit anumang presyo. Mga kabataan na nangarap, mga magulang na nangarap, yung mga natatakot. So, kailangan ipakita mo. Sa mga panahon ng kalamidad, dapat lalo nating ipakita ang ating pagmamahal sa mamamayan. Kasi usually sila yung nalineglect eh. Hindi sila pinupunta. Una, ang serbisyo publiko ay walang katapusan. Walang pwede magsabi na, uy, tapos na tayo nagserbisyo dyan, na binabigay na tayo, hindi na. Kasi ang serbisyo, na sinasakupan niya ang napakaraming aspeto. Hindi lang naman yan sa goods and commodities, hindi lang naman yan tungkol sa pera, tungkol din yan sa batas, tungkol din yan sa mga emergency situation. So yan ay hindi mo mabasa sa isang pagpunta lamang. Ito dapat ay tuloy-tuloy, walang katapusan na pagtuloy-tuloy. Ito yung kailangan natin sa Senado. Yung tuloy-tuloy lang. Sasabihin mo lang na ito yung gagawin mo, pero pag nakaupo ka na, wala na. Sorry, pero marami talagang gano'n. Anyway, may narinig ako, Senator talaga, na natulungan niyo si Apo Wangwood. Ano pa yung story tungkol ito? Ang nangyari kasi, merong lumabas na last daily yung vlogger na tungkol sa mga kapatid natin na katutubo kasama si Bay Wangwood. Ang issue namin doon, yung tinatawag natin na kakulangan ng cultural sensitivity. Kasi ang lumabas, meron mang kontrata mula sa pamilya ni Wangwood at saka sa Nas David. Pero ang naramdaman namin is kulang yung kasulatan. Pangalawa, hindi involved ang clan. Kasi ganito yan. Pag sinasabi mo palagi ang katutubo, you're talking there of a community. Kasi ang karapatan na ibinigay sa kanila ay bilang isang komunidad. At dahil sa traditional na pamumuhay, belong silang hierarchy, so every IP belong to a community. Pwede man mag-decide ang isang katutubo ng sarili niya, pero maraming sitwasyon na bago siya makapag-decide, ay mayroong pahintulot sa community. Una-una, yung skills na tutunan ni Bay doon sa pagtatuto, ay siya ay pagmamayari ng community. Meron man siyang personal revelation sa spirit na ito ang kanyang gagawin, pero meron tinatawag na pagmamayari ng isang community. So doon namin kinonfront ang Nas Daily. So ang nangyari ay nagkaroon ng tinatawag na healing and reconciliation. Kasi sa katutubo po ay meron palaging healing and reconciliation. Yan ang maganda sa katutubo dahil sa ating batas, yung revised penal code natin ay punitive. Pero sa katutubo, it is always reconciliatory. So nandun yung opening na yan at ipinakita natin sa Nas Daily na mayroong oportunidad for healing and reconciliation. So pumunta kami doon, kasama namin yung mga personnel ng Nas Daily na grupo at binisita namin ng community. So nagkaroon ng dialogue at nagkaroon ng reconciliation. So yun ang ginawa natin doon. So kayo talaga, kasi baka hindi alam ng mga tao na party pala kayo nun. Kayo yung may malaking nagawa tungkol doon. Hindi naman. Ayan ay contribution ng pangkalahatan. Talagang ayaw niyang aminin na galing sa kanya. Kailangan talaga sa pangkalahatan. Which is yan ang kailangan natin talaga. So, maliban doon, Senator, ano pa yung mga gusto niyong gawin para sa bansa natin? Napakarami. Pero isa lang ang klaro. Kailangan the whole bureaucracy must be working as one. Kasi ito ang nakikita ko. Yung election, they're actually consolidating political power. Then once na manalo ka, you have that mandate and power already. So the day you start serving the people, what you should consolidate is to serve the people. The whole bureaucracy must unite to serve the people. It's not uniting to consolidate political power for another election, but you unite to consolidate the services to the Filipino people. The uniting to consolidate power is during election time. May period doon, panya ka. So you're there consolidating your power. Kasi inupo tayo ng taong bayan, hindi para maging makapangyarihan. Ibinigay na nga yung kapangyarihan na yan ng taong bayan. At alam na ng taong bayan na ito ang kapangyarihan mo, ito ang kapangyarihan mo, ito ang kapangyarihan mo. Klaro na yan sa bureaucracy natin na kung ang bawat
kapangyarihan na yun ay mag-function, walang problema kasi it is proven so many decades yung check and balance. Dapat ang executive branch ito lang ang trabaho, ang legislative branch ito lang ang trabaho, ang judiciary ay ito lang ang trabaho. So, sino ang pwedeng magbago niyan? Mabago lang yan kung babaguhin ang konstitusyon. So, hindi pa man nabago ang konstitusyon, dapat sa panahon na ito, or every after election, lahat na politiko magkakampi o magkakalaban must unite. On what? To serve the people. Yes. Yun ang tama. Anyway, magbabalik po ulit kami dito sa The Highlights. Dok, ano to? Anong ibig sabihin nito, ha? Anong ibig sabihin niyan, Dok? Sir, just calm down. Kalma! Buhay ng anak yung pinag-uusapan dito! I know. Nung una pa lang sinabi ko na sa inyo, sir. Walang lunas ang sakit ng anak niyo. Pwede ba? Nagbayad ako ng tama, nagbayad ako ng buo! Sir, walang magagawa ang pera para sa sakit ng anak niyo. Wala! Wala! Alam mo, meron magagawa yung pera ko. Yung ipatanggal kita ora mismo kung gugustuhin ko. Kaya gawin niyo yung trabaho niyo. Buhay niyo yung anak ko! At nagbabalik ang The Sa tingin nyo, bakit namin ibibigay yung tiwala namin at boto namin sa Ibibigay niyo ang tiwala sa akin at ako. Dahil ako ay naniniwala sa kakayahan ng bawat Pilipino. I trusted the Filipino people na they are capable and able. So, sa linya na yan, ay dapat kong gampanan ng isang gawain na mailabas ng bawat Pilipino ang kanyang kakayahan. Talagang binabalik nyo talaga sa amin, no? Talagang kami, hindi kayo. Wala namang politiko kung walang paambayan. Anyway, any last word para sa mga mamamayan? Katulad ng nasabi ko kanina sa break, every Filipino, batang maliit hanggang malaki, ay dapat may pagkakataon na siya ay mangarap. Nung ako ay umikot sa kabundukan at makikita ko ang mukha ng kabataan, ang iniisip ko ay, ano kaya ang nasa isipan ng isang bata na yan? Ang kanya bang iniisip ay, makakain ba siya ng hapunan? Siya ba ay buhay pagising niya kinabukasan dahil mayroong armado na darating o kaya mga military na darating? Iniisip kaya niya kung ang kanyang mga magulang ay kaya silang pangalagaan? Iniisip kaya niya kung siya ay makapasok sa school na tuloy-tuloy dahil meron silang makain? Itong mga tanong na to ay masakit isipin kung ilagay natin ang sarili natin sa kanilang lugar. At ilan yan, libo-libo o milyon yan na may ganong sitwasyon. Hindi lamang nasa laylayan ko, kahit nandun na sa syudad. Kaya nga may biro nga na sinasabi na ang lalaki daw ay hindi responsable. Ang sagot ko dyan, responsable ang mga kalalakihan. Kaya sila umiinom, naglalasing dahil hindi na matanggap na sila ay mukhang hindi responsable dahil alam nila ang kanilang responsibilidad. So ang importante ngayon ng ating gobyerno ay ibigay lahat na pagkakataon sa bawat Pilipino na mangarap. Kailangan ang pangarap na yan ay hindi mawala sa bawat Pilipino. Mangyari lamang yan kung ang bawat nagsiservisyo sa gobyerno, ang palagi niyang iniisip is ano ang kanyang maibigay na serbisyo sa mga Pilipino. Instead na palakihin ang kapangyarihan niya, palakihin ang kanyang economic base, palakihin ang kanyang lupain, palakihin ang kanyang mga resources, kung hindi, kumusta kaya yung ating mga constituents? Yung nasa dulo ng laylayan, nakakain kaya sila? Sila kaya makatulog na maayos? Hindi kaya sila delikado pag may dumating na armado o may dumating na sundalo? So, lahat ng aspekto na yan, kung nasa puso yan ng bawat nandirebisyo sa ating gobyerno, ay palagay ko, wala tayong gobyerno. Thank you, Senator Allen. Maraming salamat po at pinunan kami dito. Hanggang sa susunod po. Anyway, marami po kayong natutunan dito ngayon at dapat lagi niyong tatandaan lahat ng mga nasabi ni Senator. Kasi di ba mas mahalaga sa atin yung may gagawin.
Hindi yung puro lang pangako. Pero at least, kayo pa rin naman po ang boboto niyan. Kayo pa rin. Desisyon na pa rin yan. Pero at least ngayon, meron na kayong bago na nakita at narinig. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Tony ko dito sa The Highlights!